Bakit inuugnay ang wife ni Senator Marcoleta sa mga diskaya? Gusto nung ibang mga senador, yung mga pro-admin senators, na ma-discredit si Senator Marcoleta. At yung kunwari, papakita nila na may kaugnayan doon sa mga diskaya. Pero ang weird, no? Um, Independent director of an insurance company kung saan ginamit ng mga diskaya yung insurance company na yon para mag-file ng bond. Nakakaloka, parang malayo. Kailangan patunayan nila na yung pagkuha ni Diskaya, ng mga Diskaya, ng bond dun sa insurance company na yon ay may kaugnayan doon kay Senator Marcoleta o kay Mrs. Marcoleta. Pero parang medyo manipis yung ginagamit nilang link. Donald, wag mo naman huwag ka naman magpatikim ng ganyan. Sabi niya, nagbago na statement ni Lacson. Pero hindi niya sinabi kung paano nagbago. Sabi ni Ma'am Rosemary, maganda po si Miss Trixie. May debate pala. Meet ko siya sa Hague noong 23. Hi, Ma'am. Yes. Yan yung picture nyo kasi kung yan, I'm pretty sure maaalala kita. Sabi ni R.D. Gale, hindi kaya todo lihis ang investigasyon dahil ang dulo ay kasama ang partido sa partihan. Tanong lang po yan, naisip ko lang po. Ay, eyeglasses nga pala. Thank you kay Sir Serimon. Okay. Thank you kay Sleep Spell. Sabi ni Equanimity, ang yayabang nilang i-oust si Marcoleta ay halata namang may pinagtatakpan. Yun na nga kung gigimik kayo, dapat hindi halata. Kasi kung halata bistado, gayon din. Walang pinagkaiba. May story nga sa bilyonaryo na natukoy na daw yung tirahan ni o yung property ni Zaldico sa Paris. Kasi nangyari yan kasi ini-interview ako during yung parang meet and greet with the Pinoys in Paris. So, sila yung nagkwento sa akin na na natukoy na nga. Sabi ko, di ba may property siya dito? Sabi nila, oo, na alam na nga daw nila. So sabi ko, Tapos sabi ni Tancho, maganda po mag-rally para malaman ng Paris magnanakaw si Martin Romualdez, maleta puro pera. Well, kay congressman ko, ang pagkaintindi ko ng property, ang allegedly may-ari ng property sa Paris. Sabi ni Chester, good evening. We love you and we support you. Itong si Ping, kaalam mo sakdalinis, kumusta naman yung tungkol sa semento issue na involved ang anak niya? How about Kuratong? Oo nga nakapost pa rin hanggang ngayon yung nilagay ni former Commissioner Nicanor Faeldon. Kasi ang ginawa ni Ping Lacson, pinatawag si then Commissioner Bureau of Customs, Commissioner Nicanor Faeldon sa Senado at dinidikdik siya for one reason or another. Yung pala, according to Comnic, hindi daw napagbigyan yung anak, allegedly, doon sa issue ng semento. Nakapost pa naman po. Yon, hanapin niyo po yung yung Facebook page na Nicanor Faeldon or Nicanor E. Faeldon. Sabi ni Toge, bitter kasi yan si Soto at Lacson tandem, talo kasi nung 2022. O nga pala, no? Sabi ni Alan, hindi nila kaya si Marcoleta. Hindi nga nagpatinag yan sa mga kapwa congressman niya. Ngayon pang senador siya.
Tingin ko naman. At saka ano naman, ang hina naman, kung yung tungkol sa misis niya yun, independent commissioner nga siya, independent director nga siya. Matagal nang ini-explain. At secretary pa ako kasi naging issue niya yung kay Sec Popolotilla. So ngayon, alam na ng mga tao at an independent director, Jesus me naman tong mga to. Sabi ni Miss G, I'm a big fan, so felt so privileged to have seen you in person sa The Hague. Lagi lang akong team replay but now nababantayan ko na ang live mo. Happy days! Naka-glasses na po ako. Hi kay Nolly. Thank you kay Merlin Go. Sabi ni 3K, sa aking palagay, hindi nila kaya ang minority lalo na pagdating sa legal matters. Dahil marami silang abogado sa minority. Totoo naman. Thank you kay Ron Galesa. Sabi ni Ma'am Karen, they're using Sara and Digong together with sa mga kumakampi sa mga Duterte to shield their thievery. I beg Sara to disagree with her na siya ang makikinabang leading the shout of be resign. Kasi ano pang pakikinabangan bagkus she will save the people like the progress they are doing in Davao. Ginagamit din ng admin na to ang US as liberal to stay in power. Narinig ko Ned daw may hawak ng CIA. Nahawak ng CIA ang nagsabing wag sumigaw ng be resign. What is the basis of Pinky na perjury daw si ex-marine? Bumalik ko. I think it's a misappreciation of what a notarial document is. Sabi ni Margarita, let's say nagtagumpay ang Sarsuela ng 2 tuta at magtuloy ang impeachment. Would it be wise if Inday resigns para makarun siya for 2028 elections? Bakit? Kahit hindi naman siya mag-resign, makakarun siya sa 2028 elections I think kasi is that, remember, nung unang kinasuhan si VP Inday sa Kongreso, yun din yung tingin ng mga tao, hala baka maano si Inday. Pero, nung nandun na, nasa Senado na, nanalo siya sa Supreme Court, nanalo pa siya sa Senado. So, I think, I trust VP Inday. Pag nag-resign yan, suportahan ko siya. Pero kung di siya nagre-resign, it means, alam niya may hawak pa siya. So, for me, I will support her decision, whatever it is. Sabi ni, ano yan? I-023. Nasa USB ni Kong Toby plus na lang evidence matuldukan sino involved sa corruption. Ano yung post? Tapos ililihis lang nila. Sabi ni One Soul, may property din po by the beach yung sila Sylvia Sanchez Atayde sa Cannes, sa France, na nag-vlog pa mismo si Sylvia pero binura na niya. Sabi ni Fear Not, it's crucial that the AFP recognizes the gravity of this situation and understand that they may be exploited by corrupt politicians for unlawful purposes. Eternal vigilance is the price of liberty. Okay, next. Sabi ni Equanimity, ang nakakagigil yung yabang daw ni Lacson and Soto. Akala ko pa ba naman mas makakatulong mga expose nila? Diyos ko, mas bumagal pa. Ang ganda na sana ng path nung kay Marcoleta. Puro papogi ang statements. Ayun na nga. So, may issues talaga ang mga ito. Sabi ni Mamia, tsaka ang galing ni Senator Marcoleta, talagang laban kung laban. Sabi ni Victor, sa tingin niyo makakaupo ba si
Bonjing sa ombudsman, hindi ko sure. Kasi hindi natin sigurado kung totoong may clearance siya. Ngayon, kung totoong may clearance siya, subject pa rin yan sa pagkikilatis ng Judicial and Bar Council. Sabi ni MVT, a-attend ba si VP sa budget hearing ng OVP bukas sa Senado? Ready na si Hontiveros para gisahin siya sa CF funds. Anong connection ng CF funds dun sa kanyang budget? Kung i-bring up ni Senator Risa ang isang bagay na nakasumiti naman sa COA, siya yung wala sa lugar. 'Di ba? Nakikialam siya sa mga ongoing na investigation. Ngayon, merong kaso, kung di po ako nagkakamali, si VP Inday sa ombudsman ngayon. Pwede naman niyang sabihin, nasa na po, may nag-file po ng kaso sa ombudsman. Di ba? Parang forward kasi ng Kongreso yung minutes eh. So, hindi ko alam, I think na it's possible na na-dismiss na. Kasi sino ba ang nagde-determine kung tama o mali ang pagkagastos niyan? It is the COA, subject to the terms in the joint memorandum circular that lays the rules for the use of the confidential funds and intelligence funds. Thank you kay Sleep Spell. Sabi ni Real Distort, hindi po ba mas lumala yung case? Which case? Wala naman po. Hindi naman connected yung sinabi niya dun sa kanyang kaso. Pero posibleng magamit laban sa kanya sa pagkikilatis ng Judicial and Bar Council sa kanyang application bilang ombudsman. Sabi ni Mario de la Cruz, ang ICI ay props lang ni BBM. Walang budget, walang opisina, walang staff. It's doomed to fail. Hindi lang yon, sinabi rin ni Mayor Magalong na ang delayed. Ang gusto nila, slow down. Si Mayor Magalong, nung inappoint siya sa ICI, hindi naman sinabi na advisory lang yung position niya, naki-imbestiga talaga siya. Since it's in an investigating committee, nag-imbestiga talaga siya. Nagalit si BBM kasi sabi, advisory ka lang. Wala, anong problema nitong mga to? Hindi ko po naririnig yung balita na yun. Sabi ni Klang, hinuli daw si Kiko Barsaga. Wala po akong information on that. As far as I know, pinaiimbestigahan siya ng Kongreso for violations of the disciplinary rules ng Congress. Wala po akong naririnig na mayroon siyang criminal case. Sabi ni IntelliCare Family, bakit po nananahimik si Senator Alan Peter Cayetano? Member po ba siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi kung hindi siya kailangan magsalita. At kung hindi mga miyembro. Ngayon, kung miyembro naman siya pero hindi naman siya required na umattend, pwedeng hindi siya, Pwede namang hindi siya magsalita. Bakit kailangan? Hindi ko naintindihan, bakit kailangan? Kailangan ba lahat ng senador sasawsaw dun sa issue? Sabi ni JUP, constitutional ba ang ICI? Saan kukunin ang budget? Yung budget, hindi pwedeng manggaling yan sa GAA. So, pwede sa discretionary ng Office of the President. Mayroong power ang presidente to organize
the executive. So pwede siyang mag-create ng mga agencies. He can create ad hoc committees kasi hindi naman siya permanent body. Sabi ni Bob, senior citizen na po ako, dapat tulog na ako ganitong oras, pero inasahan ko po vlog nyo kagabi. Nakakatalino po para hindi po magka-dementia. No, I'm sure hindi pa po kayo aabutin yan kasi you're still interested in current events. So yung mga ganyan, if you still continue to study and to acquire new knowledge, yan po ay nakakabata ng brain. So, congratulations po. Mag-follow po kayo ha. Or I think dito subscribe ang tawag. Ano po ang pwedeng gawin ng Pinas para pauwiin si Zaldico? First of all, wala namang death threat sa buhay niya. If meron, pwedeng mag-provide ng security ang government. Ganito kasi yon, mayroon tayong karapatan, freedom to travel. Diba? Yung mobility natin, hindi pwede yan i-restrict. May kalayaan tayong mag-ikot-ikot, lumipat ng bahay, given yon. Pero pwedeng i-restrict yung kalayaan na yon kung ikaw ay may kaso. So ang kailangan po ay sumulong na yung kaso ni Zaldico. Kapag sumulong na yung kaso niya, then kunwari, ma-file yan sa ombudsman. Kapag may finding of probable cause, pwede na pong i-cancel yung kanyang passport. Pero ang ginagawa ng executive sa ibang mga tutol sa administrasyon, katulad ng ginawa nila kay Attorney Harry at sa ilang mga ang tingin nila ay kalaban ng administrasyon, niyakausap nila yung mga embassies at hinihingi ng pagkakansela ng visa. So ito yung dapat tinatanong natin. Uy, maraming salamat kay Hasul. Ito dapat ang tinatanong natin. Noong si Harry Roque, wala pa siyang warrant of arrest. Wala pa siyang kahit ano. Congress lang ang naghahanap sa kanya. Kinancel yung visa niya to the US. So, ito ba ay tama? May pinakiusapan ng administrasyon yung US para kansilahin ang kanyang visa. Ang tanong, gagawin ba ng administrasyon na ito para dun sa kinazaldi ko? Yan ang abangan natin. Kasi obviously, iba yung trato ng administrasyon na ito kung kaalyado nila yung corrupt as compared dun sa kung mayroong issue against somebody na tutol sa administrasyon. Sabi ni Cesario, kaya malakas ang loob ni ex-Speaker Martin noong December 23, 2024 sa meeting nila ng top brass ng AFP ay may isang nagsabi na we will watch your back, sir. Talaga, may nangako ng ganon? Sana siya lang. Sana hindi na we. Di ba? Sabi ni Arnold, si Vico Soto daw po ang papalit kay Mayor Magalong. Paano yun? Akala ko ba ang sinasabi nilang issue kay Mayor Magalong ay kung maaari siyang maging manatili na mayor at while at the same time being a member of that investigating committee. Kung si Vico Soto ipapalit nila, ano yung pinagkaiba? Ngayon, si Vico Soto, mayroon din possible conflict of interest dahil siya po ay tumutol na sa mga diskaya. Will he be fair to the diskayas or to any of the contractors? Yan ang magiging katanungan. Kasi these are the exact same issues against Mayor Magalong. Sabi ni Southside Story, meanwhile, wala pa rin na-accomplish ang BBM admin. Sabi ni Foreign Glassworks, kung kalaban siguro nila ang mga korap ngayon, matagal nang na-solve ang mga kaso. Ipahuli nila agad. True.
Sabi ni Ma'am Elenita, nung nabanggit ni Master Sergeant na somewhere in Malacanang nag-deliver din sila, si Lacson biglang nag-interrupt. Di na natuloy ang tanong ni Senator Marcoleta. I'll let you in on a secret. Well, not a secret. Everybody knows this. But parating meron niyang instructions from Malacanang. Kaalyado ka man or hindi, marating sinasabihan dun sa mga investigasyon that are related or that are relevant na wag idadamay ang pangalan ng unang ginang. Standing orders po yan sa kahit na sinong senador at kongresista at pati sa mga cabinet officials parati po yung sinasabi. So, yun lang po. Hindi ko alam kung mayroon for this particular event or this particular issue, pero alam ko standard yan. Parating mayroong instructions na sinasabi na huwag idadamay ang pangalan ng unang ginang. So whether it applies to this one, we're not actually sure, pero we know that this is a standard warning. Para dun sa humihingi ng paliwanag tungkol sa asawa ni Senator Marcoleta, na-discuss na po namin yan tungkol sa independent directors. Na-discuss na rin po namin yung tungkol sa pagre-resign ni Mayor Benji. Check nyo po yung live namin kahapon. Sabi ni MMC, nakakahiyang naging Ilocano yan si BBM. Ngek. Hindi po. Sabi ni Sky, si Marcoleta po pala yung asawa daw niya at si Diskaya friendship. Actually, hindi po yan ang sinasabi doon sa Billionaire article. Ang sinasabi ay si Mrs. Marcoleta ay independent director ng isang insurance company kung saan nag-apply at nakakuha ng bond yung mga Diskaya para doon sa kanilang mga proyekto. Medyo malayo po yun kasi ang isang independent director ay hindi po nagmamay-ari ng kumpanya. Hindi sila real shareholder, nominal lang, isang share lang binibigay sa kanya at iniuupo siya to keep the board good. Kumbaga, kaya independent, nire-require yan po ng Securities and Exchange Commission na mayroong tumitindig na isang independent director who cannot be fired or removed para mayroong taga-fiscalize doon sa board. Yan din po kasi ang naging issue noong si Popo Lotilla ay inappoint na secretary ng Department of Energy dahil siya ay umuupo din as an independent director of one of the Aboitiz power companies. Okay? Sabi ni Joseph, si Soto at Lacson po, di ba nasa ticket ng PBBM, may posible po bang nakinabang sila sa kinurap ng Romualdez Co at BBM na pondo ng midterm elections? Well, anything is possible. Pero para maakusahan, kailangan mag-provide muna tayo ng evidence. Sabi ni Teach Ginny, this government is so paranoid. Kasi pag gumagawa sila ng kasalanan, they imagine na ginagawa din ng mga kalaban nila yon. Yung kumbaga, usually yung mga nang-aakusa, it's because they know deep inside that they are capable or probably do the same thing. Sabi ni Nemazing, nakapagtataka nga po, nakapag-background check agad kay Gutesa, tapos sinabi pa ni Tulfo na galing Malacanang daw. Sino? Si Gutesa? Mariosep. Sabi ni Pao, daming ahensya ng executive department, wala pa ring usad sa mga big fish. Nakakalungkot. Sabi ni Nilzy, hello ma'am, napaliwanag na po, tapos na po. Sabi ni Josh, sisiraan lang nila ang credibility ng mga pinapalit nila sa mga posisyon, Cheese, Magalong, D at Vico Soto.
Sabi ni Ma'am Marlene, medyo nakakabahala talaga yung paglilibot ni Zaldico sa ibang bansa. Baka magpa-plastic surgery na yan, di imposible sa dami ng pera niya, pwede niya yung gawin. Pero mahihirapan siya palitan yung height niya. Ay, sabi ni Good Karma, 66 na po ako today and nagagalit mga apo ko kasi need ko daw matulog. Sorry po. Kaya lang yung time difference makes it really difficult for me to to hold this earlier. Kasi pwede niyo naman panoorin sa replay ito, sir. So baka sa akin din magalit yung mga apo ninyo. Wala akong kalaban-laban diyan. Sabi ni Niels, sana madam marami pang lalabas na witness out of 90 na